Magandang araw po mga ka-goat farmer. Muli niyo po ako samahan dito sa aking munting kambingan. Ako nga po pala ay nagkumpay ulit ng ipil-ipil. Ito ay huli kong kinumpayan noong November 13. 2 buwan lang nakaraan pero napakalago na agad niya. Iba talaga kapag naiinitan at nababasa. Marami nga pala nagsasabi na kapag nakakain ng dahon ng ipil-ipil ang kambing ay ito ay makukunan. Kaya naman talagang kinumpayan ko ng pagkarami-rami dahil ako po ay may 3 buntis ay tetestingin po natin kung ito nga ay makukunan. Talaga namang napakasarap magkumpay ay dahil ay bukod sa nakapagpapawis ka na ay puro kagat ka pa ng kantik. Ayan guys, good morning. So today is Friday morning. Ayan na ang ating kinumpay. At pagkarating naman natin dito sa bahay ng ating kambingan, tayo naman ay maglilinis muna. Pero bago ang lahat ay sila muna ay aking palalabasin. At talaga namang napakasusutil din ng aking alaga. May pabuga. Oh. Yan. Nauna na nga lumabas ito si Ruby. Ito'y tuwing lalabas ay nagkakamot sa pamamagitan ng pagkiskis ng kanyang katawan dito sa ating bakod. Ay talagang nabitin pa. Inararo pa pabalik. Oh, napanganga na sa sarap eh. Dinala ko muna sila sa gubat para tayo makapaglinis ng malwan. Ako ang bahala sa paghakot ng mga tirang tangkay na pinakain namin kahapon at yung asawa ko naman magwawalis. Kung mapapansin nyo nga guys, ay hindi na sumama sa pastualan itong si Jamie at si Nani dahil malaki na yung tiyan nila, talagang malapit na mga anak. Nilinis ko na rin itong tirang damo binakain ko kahapon. Para sa akin kasi, mas mabuti ng sobra yung pakain. At least sigurado ako na hindi sila nabitin sa pagkain. Dahil malinis na ang bahay nila, pwede ko na silang pauwiin. At tayo naman ay magpapakain ng ipil-ipil sa ating alagang kambing. O yan na nga pala si Brew. 2 months and a half na siya. Ay talaga namang napaka-agresibo. At ito nga guys, akin nang tinungo yung aking kinumpay na ipil-ipil. Kaso naunahan na ako nilatay sa pagkain. Dahil wala pa tayong maayos na feeder, tinatali ko lang muna to kung saan saan. Basta't dapat nakataas. Dahil oras na maapakan nila ito o malagyan ng kanilang dumi ay hindi na nila ito kinakain. Nag-ready na rin ako ng kanilang painom. Finally, tapos na tayo magpakain. So ayan, check na lang po tayo ng kanilang kalusugan. Kung merong mga hindi kumakain, kung merong matamlay, kung merong may sipon. Tignan nyo po ito, si Nani. Ito po yung aking full blood na traditional na buntis. Talagang medyo masagwa ang kanyang balahibo. Pero naniniwala ako na mapapaganda ko pa ang kanyang balahibo. Tanging siya lang naman ang may buhaghag na balahibo dito sa aking mini goat farm. Yan naman po yung aking tirang kinumpay. Binabasa ko po ito ng tubig para maiwasan agad na malanta. Tapos, lalagyan ko na lang siya ng dahon ng saging. Siyempre, lalagyan ko na rin ng tarapal para siguradong hindi maiinitan. Finally, lalagyan ko pa ng yero. At yun lang po mga ka-goat farmers. Maligayang araw po sa inyo. Happy goat farming!